Pagsapit ng araw ng rapture, magkakaroon po ng great chaos sa buong sangkatauhan. Oops, yung mga naiwan sa rapture yan. Kung believer ka ni Lord Jesus, tulad ko, tulad ng ibang nanonood sa atin dito, nakikinig sa atin dito, mararapture po tayo. By that time, kasama na tayo ni Lord Jesus, nasa langit tayo, nag-e-enjoy. Habang ang buong sandigdigan, pasok sa 7 taon ng kapighatian o yung Great Tribulation na tinatawag. Ano makaganapan doon? Magkakaroon po ng great chaos, nabanggit ko na nga po sa unang bahagi ng video, at magkakaroon po ng kalituhan at kabagabagan, hilahil. Hindi nila alam nasaan na yung mga praise the Lord, hallelujah. Ayun ang tawag sa atin, sapagkat tinutuya po tayo pinagtatawanan, ini-small tayo, hindi tayo pinapansin, dinededma tayo. Nararamdaman ko po yan whenever nagpapahayag kami ng ebanghelyo. Whenever we try to reach people for Jesus. Naalala ko some 10 years back, 2014, we were invited by one of our wealthiest relatives na nakatira dyan sa Quezon City. Siyempre, pumaunlak naman po kami kasama ng mga balikbayan naming kamag-anak. So, meron kaming small gathering. Actually, pwede mong sabihin siguro, in a way, it's a reunion. Parang ganyan. 2014 or 2015 if I am not mistaken. Then, talagang mararamdaman mo na parang nandun yung ego nila, nandun yung pride nila. Because of their achievements in life, mga doktor, mga abogado po yan, ha? Hindi ko pinagmamalaki, siguro mga bilyonaryo na yung mga yan, kung totoosin, mga relatives namin. Pero I don't care. I really don't care. Dahil I have something or I have someone na mas importante kaysa sa mga yan. Ang Panginoong Hesukristo. So, nung araw na yon, sa hula ko po ako lang ang believer ni Lord doon. Kasi ilan lang naman po yung na-invite. Sinamahan ko lang po yung mga tiyahin ko na mga hindi rin mananampalataya. Sad to say. Pero, yeah, I was being asked by one of the relatives namin na, sabi niya, ano naman ang pinagkakaabalahan mo? Parang pinahapyawan lang naman niya ako. Pero mahahalata mo na hindi sila interesado sa amin. May mga na-invites din doon na hindi sila interesado. Interesado lang sila mag-usap-usap kasi mayayaman sila. Ako sinasabi ko po ito bilang totoo. Hindi ako nag-judge. Kaya ko po binabanggit dito sa channel ko, unang-una channel ko po ito, karapatan kong sabihin ang gusto kong sabihin, hindi ba? Pangalawa, para sa kapakinabangan din naman na pang-espiritual. Makita ninyo, ano ang asal ng mundo, ano ang tingin ng mundo sa ating mga born-again Christians. I was being asked by that old lady na kamag-anak din namin yon. Ano naman pinagkakabalahan mo? Yung sarcastic question. Ako po ay nag-pre-preach ng gospel, ng ebanghelyo. Kala niya din. Turning her head sa akin, malas na. Parang gano'n niya. Dead ma. Parang gano'n. I feel, siyempre parang na-humiliate ka. Pero nag-pray ako. Hinahain nun yung mga foods, yung mga pagkain. I prayed, Lord, hindi balik ako. Alam ko naman ang pinakamahalaga. At pinili ko yun. Kayo po ako. So, yeah. Then pinakinggan ko yung mga discussion nila, ganun-ganon. Hanggang natapos silang kumain. Ito namang mga tiyahin namin, nagmamadali na dahil may pupuntahan pa. Umalis din kami agad doon. Pero habang daan, binubulay-bulay ko, papunta kami noon ng I think SM North EDSA o Mega Mall, nakalimutan ko na. Pero doon ang punta namin. Habang nasa van kami sa sakyan, iniisip-isip, kailangan mo, na-achieve nila yan, mga ganun-ganon. Pero ito pong gusto kong sabihin po sa inyo. Wala silang alam sa Bible. Hindi nila alam ang kahalagahan ng Panginoong Jesus. And then, naramdaman ko na parang yung achievements na lang nila, yun ang kanilang ipinagmamalaki. Hindi po ba? Yun ang kanilang
nasa isip na kanilang natamo, na-achieve. Well, bakit ko po ito itinapik? Sapagkat itong ganitong kaisipan po ay talaga pong lantaran na po ngayon. Ito po ay talagang nakikita na po natin yung glorify na lang nila yung sarili nila, yung mga na-achieve nila. Alam niyo po ba may isang public figure na lalabas sa future na ganyan din? Ang Antichrist. Ang Antichrist. Ito po, makinig po kayong mabuti, no? Napagtagpi-tagpi ko lang naman sa kaisipan ko. Itong mga taong sinasabi ko mga kamag-anak ko na hindi ko masyadong kilala yan, no? Nasama lang naman ako doon. Na walang interest sa Diyos, walang interest sa Panginoong Hesukristo, or should I say, hindi nila kilala si Jesus. May relihiyon sila, but they don't know Jesus. I can say that. Lantaran. Okay. Yung mga ganitong tao, ito ang mga unang hahanga sa Antikristo pag naiwan sila. Kung magra-rapture ngayon, ganun ang kanilang kaisipan, maiiwan talaga sila eh. Di ba? Yan. Ganyan ang mga taong unang magpapatatak ng 666. Sapagkat nakatuon lang sa mundong ito, sa present world na ito, ang kanilang minds. Sabi ng 1 John, ano na sabi niya? Saan yun? 2 Corinthians 4:4. Sabi niya ganoon, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang mga mata. Okay? Para hindi nila makita ang kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Diba? Sino nagbulag sa kanila? Ang dyablo. Unang-una, iniisip-isip ko rin, binulag sila o talagang bulag na silang pinanganak? Bulag ng pinanganak yung mga yan. Kasi unbelievers po talaga sila. Unbelievers sila. Kikita mo. Alam niyo po ba, pag ako'y nakakakita, di ba, mga born-again Christians, I'm talking to you, no? Pag tayo po ay nakakakita ng kapwa natin mananampalataya kahit saan, halimbawa sa eroplano, minsan may nakasabay kami sa airplane, mga born again po sila. Ay, nagtabi-tabi pa kami, nagkwentuhan pa kami. Kasi masarap sa feeling na ang haba ng biyahe mo nasa taas ka, nasa ere ka lang eh. So, maganda naman. Blessed naman kami ni Lord ng mga kausap namin, mga born again na nag-usap-usap sa Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon. Yan, pinag-usapan namin. Kasi parang hindi naman ako kampante, hindi naman po sa pagmamayabang. Hindi ako kampante na mga usapan ng mga unbelievers, ganoon talagang. Kasi may bago ka ng puso eh. Di ba? May bago sa puso mo, meron ka ng bagong kagustuhan, may bago ka ng desire. Hanggat maaari, gusto mo yung mga makakasama mo, makakaniig mo, mga ganyan. Mga mananampalataya rin, pero hindi naman po kasi gano'n ang siste. Sa bagay, nilagay tayo ng Panginoon dito as a light and salt. Pero ang sabi ko lang naman paminsan-minsan. Hindi ko po sinasabing lagi naman pong gano'n. Kaya naman po tayo may pagpapahayag, may ano ng ebanghelyo, may sharing ng good news. Naranasan na po naming pagsalitaan ng masasakit habang kami po ay nagba-Bible study. Kung saan kami pumupunta mga bahay, we're just sharing the Lord Jesus Christ. And then may mga kakilala pa kami, sasabihin ng mga unbeliever na kamag-anak, mga kakilala namin. Uy, alam mo pinagkakabalahan mong yan, ginanon ba naman ako? Pagkakakwartahan ba naman yan? Ginanyan ba naman ako? Sa bagay, nakainom naman siya, lasing siya. And Lord, bahala na po kayo ako. Kaya ganun ang kanyang tingin eh. Sabi naman ng kanyang nanay, yung nanay naman niya ang target namin doon na i-Bible study during that time, ay huwag yun ang papansinin mga anak, hayaan nyo lang yung anak kong yan. Talagang araw-araw umiinom yan. Kaba naman sa amin. Okay po. Pero tingnan nyo yung salita. Tingnan nyo yung salitang binanggit sa amin. Yan ba'y pagkakaperahan? Pagkakaperahan. Parang minamaliit nila ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus. It's so sad. Ganun pa man, sabi ko, paglabas ng Antikristo, yan mga yan ang unang magpapatatak. Magpapatatak sila kasi hindi nila kilala ang Panginoong Jesus. At pag nagpatatak sila, impyerno ng kaluluwa nila forever. Masasabi ko po yan. Kaya tayo mga Kristiyano, huwag tayong madadown kung dinadown tayo ng ibang mga tao. Tuloy lang po tayo. Tuloy lang po ating ipahayag ng ebanghelyo sapagkat yan naman po ang ating tunay na katawagan. Ang ipahayag ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus sa ibang mga tao. At paglabas nga po nitong taong ito, ang tampalasang Antikristong ito, marami magpapatatak. At titiyakin ko sa inyo, yung mga magpapatatak na yan, ito yung mga taong walang interest sa Diyos ngayon. Mga walang interest sa Bible study. Mga walang interest kay Lord Jesus. Yung mga taong tumatawa sa atin ngayon, sila ang magpapatatak pagdating ng panahon yan. Bye-bye.